Kayo ba yung naka-aksidente or kayo yung sinalpok mismo nung... Kami po ang sinalpok. Nag-counter po yung abangga sa amin. Counterflow? Oh, so kayo yung nasa tama. Ayan, grabe yung yung aksidente. Talagang head-on yung collision nyo. Ang nirereklamo nyo, hindi yung nakabangga eh. Yung nirereklamo nyo yung amo. Yung agency kumbaga, po namin, ito ay sir. nangyari sa oras ng trabaho. Opo, sir. Nagdi-deliver kayo ng mga... Soft drinks po. Soft drinks. Saka 10 po. Oo. Then suddenly, nangyari yung aksidente. 3,000 piso lang daw yung ibinigay sa inyo. Ayun lang daw po yung may bibigyan nilang tulong sa amin, sir. Sa akin po, talagang bakit po ganun ang ginawa sa amin? Parang baliwala po kami para sa kanila. Eh, tatrabaho naman po kami sa kanila. Nag-iisip po ako, bakit po ganun lang? Kaya gusto po malaman talaga po kung ano po ba makatanggap namin para sa amin. Okay. Tapos, hanggang sa nalaman nilang pupunta kami dito, doon na sila ngayon Kung kailan nagpabitag na kayo, tsaka saka lang po sila naging kumilos. Lapit po kami sa hashtag ipabitag mo para po isumbong ang aming agency na Archway Multi-Services Corporation para po sa aming mga reklamo sa kanila. Kami po ay na-aksidente noong September 18, 2024. Ang gusto lang po namin na maibigay po sa amin ang aming mga benepisyo na pangangailangan tulad po ng mga medical. At ipasok po lahat ng kailangan po namin like sa SSS po kung ano pa po mga kailangan namin pong matanggap. Isa po akong truck driver at si Richard naman po ang aking pahinante. Nagbigay lang po sila sa amin ng paunang tulong na 3,000 po. Ayun na daw po ang medical assistant po namin. Tapos wala po nakalabas kami sa ospital at nagpapagaling po kami. Hindi po nila kami inasikaso at tinulungan po. Yung mga panahon po na na-aksidente po kami, ayaw po nila bayaran ng aming araw. Gawa daw po ng gusto po nila ibunto lahat po sa naka-aksidente po sa amin. Ayaw po nila kumilos para po ipasa lahat-lahat po ng aming mga kailangan. Nananawagan po kami sa agency na sana po ay asikasuhin po ang aming mga medical at mga benepisyo po na kailangan para sa amin pong pang-araw-araw. Ikwento nyo nga sa amin, kayo ba yung naka-aksidente or kayo yung sinalpok mismo nung AUV ba yun? Opo. Kami po ang sinalpok. Nag-counter po yung nakabangga sa amin. Counterflow? Oh, so kayo yung nasa tama. Ayan, grabe yung yung aksidente. Talagang head-on yung collision nyo. Yuping-yupi, yung anong sasakyan ba yung nakabangga sa inyo? Oo. Toyota Rush po yung nakabangga Toyota po. Rush. Ano yung mga tinamo nyo bukod sa nabalian ka, sir? Anong paa po ba yung nabali sa inyo? Kaliwang binti po. Kaliwang binte. Kayo po, ano pong tinamo Sa akin nyo? po, namaga naman po yung kanan ko po. So ano nangyari po after nito? Kayo ba parang sinagot naman nung nakabangga? Kasi kung kayo naman talaga yung nasa Opo. tama, Opo. dapat of course may pananagutan din yung nakabangga kung nag-counterflow siya. Nagkapulisan ba kayo? Opo, sir. Ganyan ba? Opo, sir. Kasi ang nirereklamo nyo, hindi yung nakabangga eh. Yung nirereklamo nyo yung amo. Yung agency po Kumbaga, namin, ito ay sir. nangyari sa oras ng trabaho. Opo, sir. Nagdi-deliver kayo ng mga Soft drinks po. soft drinks. Saka 10 po. Oo. Then suddenly, nangyari yung aksidente. 3,000 piso lang daw yung ibinigay sa inyo. Ayun lang daw po yung may bibigyan nilang tulong sa amin, sir. Pinaghintay pa po kami ng 1 week para lang po ibigay yung 3,000 piso na po. Bakit 3,000 piso lang daw? Anong dinadahilan ng company? Walang paliwanag po. Kaya Walang po paliwanag. gusto namin malaman. Gusto ko rin malaman kung nagpakita ba ng concern. Kasi syempre, mga empleyado kayo. Pero kahit naman empleyado lang kayo, dapat may concern sa inyo yung company. May naramdaman ba kayo nagpakita sila ng concern? Yun na nga po yung problema. Kasi kung sir. nagbigay lang ng 3,000 piso, tapos parang bahala na kayo sa buhay nyo, parang masakit yun sa part Pinangakuan ninyo. po kasi kami, sir, na sabi may pupunta daw po, mag-aasikaso daw po sa amin. Tapos nakalabas na lang po kami lahat-lahat sa ospital hanggang nakauwi po, nagpapagaling. Wala pa rin pong pumupunta para mag-asikaso po, nagaling pong tao nila sa agency po. So, ibig sabihin, itong nakabangga, doon niya pinapasalulakat nung mga danyos or sabihin natin gastusin sa ospital. Ganun po gusto Ang gusto po mayroon. Pero kamusta naman po yung nakabangga? Ito ba nakipag-areglo ba Opo, sa sir, inyo? binigyan naman po yung mga tulong na para po sa amin. Sa bill sa ospital, mga gamot po namin, tsaka yung panggastos po sa araw-araw po. So, kumbaga, ang talagang pinaka-sumagot sa pampa-ospital niyo, yung nakabangga. Opo. Magkano kaya naggastos nung nakabangga sa inyo? Sa akin, sir, mga 60. 60,000. Malaki-laki rin. Sa'yo naman, sir? 10,000 po. 10,000. So, hindi naman talaga kayo tinakasan or tinakbuhan? Hindi po. May kasunduan naman yan. Pero dito sa employer nyo, Wala po. na oras ng trabaho, 3,000 lang. Opo. May sinabi kasi daw na dahil meron naman daw kayong mandatory benefits. Opo. Totoo ba? Meron kayong mandatory benefits? Opo, sir, may SSS po kami na May yun. SSS naman kayo. Kompleto yan. PhilHealth, Opo, sir. Pag-ibig. Sa akin po, talagang
bakit po ganun ang ginawa sa amin? Parang baliwala po kami para sa kanila. Nagtatrabaho naman po kami sa kanila. Nag-iisip po ako, bakit po ganun lang? Kaya gusto po malaman talaga po kung ano po ba matatanggap namin para sa amin, mga benefits namin. Kasi kung may concern nga sila, kasi kaya nga may mandatory, in case of emergency, like accident, may mapaghuhugutan tayo, that's our safety net, kumbaga. So, yung concern ba na pinakita sa inyo, inasikaso man lang ba yung sa SSS nyo or sa PhilHealth? Kasi habang nasa hospital po kami, sasabihin nila, asikasuhin daw yung ganyan, yung mga papeles, badala sa kanila. Hanggang sa nakalabas po kami sa ospital, lahat po. Malaman mo talaga. Okay. Tapos, hanggang sa nalaman nila pupunta kami dito, doon na sila ngayon nag-aasikaso, kunin ko daw, paso daw nila. Ganun po. Kumbaga kung kailan nagpabitag na kayo, saka lang sila kumilos. Pero noon, wala silang planong ayusin sa SSS kasi sabi nila, 3K lang po daw, okay na po yan. Speaking of nga, no, yung sa SSS nyo, kasi meron talagang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa inyo pagdating sa mga accident, lalo na kung nangyari sa trabaho. So makakausap natin ngayon sa kabilang linya yung ECC para matulungan tayo at sagutin yung mga katanungan nyo kasi may mandatory benefits naman kayo, di ba? Tawagan na natin on the line itong Public Relations Officer ng ECC, si Sir Carlo Katigbak. Magandang umaga po sa inyo. Hi sir, magandang umaga din po. Ngayon naman kausapin na natin sa kabilang linya itong si Attorney Cesar Petate ng Head Media Arbitration and Legal Services Unit ng DOLE. Magandang umaga po, Attorney Cesar. Sir, good morning din po. Malalaman po natin, sir, kung naguhulog ba ng kanilang contribution ng employer para sa SSS ng ating manggagawa. At the same time, para maging entitled din sila sa benefits from Employees Compensation Commission. Kasi sa bawat SSS po kasi, bukod sa employee share, may employer share din po yan eh. Yes, correct. So yun po dapat ang ibibigay na tulong ng employer natin sa kanilang manggagawa. At aalamin din po natin, sir, kung meron po bang mga company policy or nasa rules and regulations nila na in case na na-aksidente yung kanilang empleyado or nasa kontrata ba yun ng kanilang mga empleyado na pagka na-aksidente kanilang mga manggagawa, meron sasagutin o i-shoulder yung mga expenses yung ating employer. So, kaya aalamin po natin yan pagka po nag-conduct tayo ng conference dito sa opisina. Okay. Attorney, may gusto lang ako i-clarify also as well na gusto ko itanong. Kasi ang aksidente ang nangyari, yung kabilang panig naman na nakabangga, yung SUV, ay nagbayad naman sa kanila ng fair amount. Parang I think nagbigay pa ng cash and at the same time na sinagot ang kanilang medical. So, regarding naman dun sa side ng kabilang panig, I don't think there's any more responsibility. Yung sa amin na kapag sinagot ba ng kabilang panig ang aksidente, wala na din bang dapat sagutin ng agency? As a general rule, sir, kung wala pong fault or negligence dito ang employer, wala po talaga silang sagutin sa mga ganyang bagay. Unless na nga lang po, merong nakasad sa kanilang kontrata na pinirmahan or nasa company policy na company na sumasagot sila ng mga provide sila ng financial assistance sa mga empleyado nila na aksidente. Kasi as a general rule po kasi, since meron na silang employer share sa SSS, yun na po kasi ang pinaka-contribution ng ating mga employer in case na may accident na nangyari sa kanilang mga manggagawa. So, sir, yung sinasabi ninyo, kaya nandyan yung ECC and dapat asikasuhin ng kumpanya is for the sake na parang nangyayaring insurance in case of accident. Yan ang nagiging tagasalo ng mga expenses ng mga empleyado kung sakasakaling sila ay masasangkot sa isang aksidente. Well, in this case ay more of a traffic accident siya. So, Attorney Cesar, asahan namin na we'll be endorsing also as well this complaint sa inyong opisina para agaran maipagharap ang dalawang panig para kahit papano maging clear na kaagad ang maging susunod na hakbang and sana naman asikasuhin kaagad ang ECC nila para at least makuha nila mga dapat nila makuha ng mga claims. So, Attorney, Makakasa po kayo, sir. Yes, alright. Sige po, Attorney, maraming salamat po. Maraming salamat din po, sir. Bye-bye po. Okay na ba tayo sa kahit paano na napag-usapan? Klaro na ba sa inyo kung anong responsibilidad ng agency at ng mga nasangkot sa sinasabing aksidente? Yes, sir. Alright? So, dapat asikasuhin yung responsibilidad ngayon ng agency is dapat asikasuhin yung sinasabing Employees Compensation Commission. So, kaya na lang asikasuhin kasi may mga makukuha kayong posible mga claims also as well and dapat makipagtulungan sila doon. Alright? Yes, sir. Alright. Ito naman yung naging statement ng agency. Sinubukan makipag-ugnayan ng bitag sa Archway Multi-Services Corporation
Subalit tumanggi sila tanggapin ang aming tawag dito sa ating programa. Kinumpirma nila na nagbigay sila ng tig 3,000 piso kina Richard at Emmanuel. Ongoing process na rin daw ang kanilang SSS claim na pending lang dahil sa lacking documents raw na hindi pa naipasa ni Richard at Emmanuel, gaya ng SSS form na kailangan ng pirma ng doktor. Hindi naman daw sila nagkulang sa paalala kina Richard at Emmanuel sa pagpasa ng SSS form. Nagkaroon din daw ng kasunduan sina Richard at Emmanuel sa nakabangga sa kanila na sasagutin ang lahat ng kanilang gastusin sa ospital, mga gamot at sahod kung ilang araw sila hindi makakapasok sa trabaho. Makakabalik din naman daw sa trabaho si Richard kung may fit to work itong hawak mula sa doktor. Para doon sa naging statement ng kumpanya, para sa amin na lang, huling mensahe ko na lang, asikasuhin nyo yung SSS kasi kung totoo ang mga sinasabi ng mga empleyado ninyo na hindi nyo man lang chinek na maayos, hindi nyo man lang mabilisan ginawa yung trabaho ng pag-claim ng kanilang ECC at SSS claims, then hindi naman siguro sila maaabot dito sa aming tanggapan. So, mga sir, maraming salamat po sa paglapit sa amin. At balitaan nyo din kami sa mga mangyayari sa susunod. Alright? Maraming salamat po. Alright. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Nandiyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag, ilalaban kay Tigi-Iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo. Ako po si Richard. Ako po si Emma. Nagpasalamat po sa Bitag, lalo na po kay Sir Ben Tulpo. at kay Carl Tulpo At sa Bitag staff. sa nagawa sa amin tulong sa reklamo namin sa agency. Salamat Maraming po. salamat po.